Tara Iligan. Among ihatod kaninyo ang mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Nindot nga programa og serbisyo atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad atong istoryahan. Kanindot sa Iligan atong hisgutan. Busa alina o gubanta. Tara Iligan. Busa Iliganon ali tara na. Sundan nato ang mga nag-unang balita sa Iligan. Industriya sa kawayan sa Iligan planong palambuon og health facility tukuron sa Bureau of Jail Management and Penology. Kiniguban pa ang mga balita sa Senso News si Jessie Chris Kinabato. Tila ilang usab nato ang atong amahan sa dakbayan isip Padre de Pamilya sa atong espesyal nga episode kuyog si Derek Shaw sa Serye. Mindanao Island-wide Cooperative, Mindanao Power Summit o public viewing sa Palao Market. Unsa kini ka mahinangdanon kanatong mga Iliganon. Istoryahan nato ni sa talakayan with Tress and Roxy. Asa na ba ang atong syudad sa pagtuman sa Iligan Development Goals, kultura ug turismo ug gender development atong tutukan sa IDG. Ug usa ka haligi sa literatura dinhi sa Iligan atong ila-ilahon sa Garbo Iligan. Maayong buntag Iliganon and welcome to Delamar Swimming Pools. Ani ana punta sa usa ka programa nga hatod kanato sa City Mayor's Office, pinaagi sa City Information Office. Diri atong subayo ng mga pinakabag-o nga mga programa balita nga hatod nato gikan sa lokal nga kadamhanan. Ato sa hisgutan ug hatagan og katin-awa ng mga nag-unang issue sa ato ang syudad. Sa uban kami samtang atong bisitaon ang mga suruyanan sa Iligan ug sulayan nato ang mga nagkalain-lain nga mga produkto nga gama sa dakbayan. Ang station mga Iliganon para ato mahibaw-an ang mga update og lakang sa atong Iligan Development Goals. Kini si Queen Jury Lazarte. Kini si Jessie Chris Kinabato. O kini si Roxana Lerdo. Og ako si Tress Paradela, ang inyong City Information Officer. Og kini ang Tara Iligan! Good morning, Iliganon. As you can see, summer na gyud kaayo. O kung inyong tanawon, what a better way to cool off this summer dinhi sa atong pinalanggang Iligan. Ngari lamang sa Delamar Spring Pool sa Timuga, Barangay Buruon. Sa laing bahin, mga Iliganon, we've just celebrated ang una sa atong mga activities sa adlaw sa Iligan. And that is the National Flag Day kani adtong May 28, 2024. Pagasundan kini karong June 12 sa Independence Day o karong June 16 ang Iligan's birthday, which is the Iligan Charter Day. Kani adto mga Iliganon, gitawag kitag Industrial City of the South. Hantod sa pipila ka tuig, nahimo kitang the City of Majestic Waterfalls. And now, we are the waterfalls capital of the Philippines. Layo na gyud atong mga naabtan mga Iliganon. So stay tuned in kay daghan pa kitang isaysay may tungod sa adlaw sa Iligan. 13 atong Mayo 25 tuig 2024 adlong Sabado gibuksan sa dato sa publiko ang Palao Public Market. Parte kini sa transparensiya ug pagpasihag sa 45 ka issue sa proyekto nga nakita sa Project Implementing Unit. Aron informed ang katawhan ang sagikan ang baruganan ug mga lakang sa LGU labot niini.
And of course, dili pa kita magsugod to our beloved President Bongbong Marcos Jr. Dako ang pasalamat sa dakbayan sa Iligan sa imong pagbisita diri sa among syudad. O sa tabang nga imong gihatag sa atong mag-uuma, mangingisda o sa pamilya diri sa atong syudad. We have so much in store for you mga Iliganon. So dili na nato langay-langayon pa. Ubinimi ninyo with Jessie Chris Kinabato sa mga nagunang balita sa atong dakbayan. Here's Ascenso Balita. O karon aniya ang ato ang mga nagunang balita dinhi sa Iligan karon. PNP Forensic Group girekognisa ang suporta ni City Mayor Frederick Siao. Girekognisa sa PNP Forensic Group si Iligan City Mayor Frederick Siao sa suporta ug tabang niini kanila sa ilang mga paningkamot nga mahimong epektibo sa pagkolekta og mga ebidensya, pag-imbestiga ug pagsulbad sa mga krimen. Usa sa mga gitutukan sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao ang pagtabang sa mga law enforcement agencies nga madungagan ang ilang mga rekurso ug mga kapasidad. Gabanaw ang salog sa New Palao Market gikan sa siling gumikan sa kusog na ulan. Gumikan sa nasinating kusog nga pag-ulan niadtong mga nakalabayng semana. Gabanaw ang salog sa Bag-ong Palao Market. Kahinumduman nga Marso 7, 2023, naobserbahan na sa gipahigayon nga leak test sa Palao Market ang mga liki sa slab ug dili kini waterproof. Buot ni City Mayor Frederick Siao nga usabon ang mga problema nga nakita sa proyekto aron dili mahasol ang mga mamalitay o vendors oras nga gamito na kini. BJMP planong butangan og health facility. Gihisgutan ni Committee on Health Chairman o Konsihal Tisyong Larasabal kauban si City Health Officer Dr. Glenn Manarpaak ug mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology Iligan ang pagbutang og health facility sulod sa BJMP. Importante ang health facility sulod sa bilangguan aron maatiman ug mamintinar ug maayo ang paglawas ug panghunahuna sa mga persons deprived of liberty o PDL. Makatabang kini nga malikayan ang pagtakod-takod ug makontrolar ang mga sakit bisan sa kapuno sa bilangguan. Tulo ka adlaw nga basic leadership workshop gipahigayon sa CSWD. Gisugdan na ang tulo ka adlaw nga basic leadership training workshop nga gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office o CSWD Youth Welfare Division alang sa mga out-of-school youth nga partisipante gikan sa 7 ka clustered barangays sama sa Ditukalan, Maria Cristina, Buruong, Santa Elena, Tomas Cabili, Tuminobo ug Suarez. Lakibsab sa Tomas Cabili National High School. Kini nga kalihukan isa sa pamaagi nga mamahimong mas epektibo ug functional nga leader ang mga kabatan-unan sa matag barangay dinhi sa Iligan. Department of Agriculture mibisita kay City Mayor Frederick Siao alang sa pagpaila sa bamboo industry. Bag-ong oportunidad. Good news mga Iliganon, bag-ong oportunidad na usab ang pagpaila sa Department of Agriculture sa bamboo industry alang sa dugang panginabuhian sa mga Iliganon. Gani dako ang pasalamat ni Mayor Freddy Siao niini tungod kay nakita sa Department of Agriculture ang kanindot ug kalidad sa mga kalubin-an dinhi sa Iligan. Og mao kadto ang mga nagunang balita ato ang nabati karon dinhi sa Iligan. Daghang salamat, Jessie Chris Kinabato. At this point, ubanan nato si Queen Jory sa iyang Fast Talk with Mayor Freddy Siao sa Freddy Center. Good morning mga Iliganon, kaning inyong malamion, sexy o gwapa, labaw sa tanan, ang inyong alagad, Queen Jory, in another episode only here at Freddy Serie. Ming aging episode atong nakauban si Mayor Freddy Siao sa atong pag-surprise bag raid kaniya. I believe daghan kay nangalipay o nagkatawa kung unsa ang sulod sa bag ni Mayor Freddy Siao. Karong buntaga, dili nato makauban si Mayor tungod sa iyang kabisi, apan atong makauban ng iyang mini na 30 years old version ni Mayor Freddy Siao. Wala lain kundi si Derek Siao. Aba ni Mi, sa pila ka minuto na pa nagtabi ni Derek Siao. Tara! May
buntag mga Iliganon o maayong buntag mga ka-Freddy. Dili man nato makauban si Mayor Freddy Siao karong buntaga apan atong makauban ang iyahang minimi at the same time 30 years old version ni Mayor Frederick W. Siao. Lain ang pinakagwapo, usa sa pinakagwapo nga anak ni Mayor Freddy Siao, ang iyang eldest son Derek Siao. Sir, maayong buntag. Good morning, Jory. Ug sa tanan na gasabay ani na program. Derek, kumusta man yung adlaw so far? Okay lang. Okay. So, busy ba yung mga adlaw karon? Ano ba kayo mga pag-adtuan? Mga So appointment? far after na ako yung mga kailangan trabahuan. After ani. So, I think si Sir Derek busy jud kayo siya, but yan ito gitagaan ng oras para po di mailhan na to, mas mailhan na to si Mayor Freddy Siao, pinaagi ni Derek Siao. So, Derek, kabala mong gyudta nga imong papa mao ang mayor diri sa Dakbayan sa Iligan. And para nimo, isa lang po na question nako, no? Para nimo, unsa man si Mayor isip imo ang amahan at the same time, unsa si Mayor isip amahan sa itong Dakbayan sa Iligan? Nabay mga kalainan? Syempre no, like anyone tao, dili siya perfect as a father or even as a politician, pero ang similarities sa iyang pagdala sa amua and sa city, I guess is the genuine love and care, and gusto niya na improve for example kami as his children, and of course Iligan City as a whole, no? So mao na akong makita na ay parallel, no, between being a father and being a mayor. So kung unsa ang pagdala sa iyong pamilya, like silang iyong mga anak, mao na gyud pagdala ni Mayor Freddy Siao ang Iligan City, like very genuine kaayo ang paghigugma sa ato iyang anak at the same time sa ato ang mga constituents. Derek, I believe no sa imong 30 years old nakakaroon na nagyud si Mayor Freddy Siao from bata pa kang up and up until now. Unsa may mga scenario or memories bitaw nga di nimo makalimtan nga hantod karon? Syempre no, murag daghan kaayo for me to mention everything, pero one would be in terms of kanang napakita niya ang iyang love, no, was parang murag there would be times before na magsige na siya larga probably for business or golf. Di na ako ma-remember, but I would remember because we would share one room before the tumitanan katulog. So before he would leave, usually early morning, mukis dyan na siya sa amo ang mag-igsuan. So medyo gastik siya with me until now. So, no, ingala ka sweet si Freddy Siao. Ay, ma-in-love jud ta kaayo. No? Sakto. Sir, naaba mo yung mga father and son activities sa imong papa? To be honest, wala kaayo mi activities together, but ako ang mahuna-hunaan lang is we both love to eat, no? So we both love our meat, so we love steak and probably Japanese food. So and siguro ako ang bonding with him would be talking about work or politics and business. Kana jud medyo mao jud ang ginasuryaan. Pero how about as family, sir? Like kanang travel and do you consider it as part na siya in terms of sa among duha? Amo ang way of bonding would probably be talking about business and politics and eating. Sir, naba kay linya or quote nga up until now gikan sa imong papa nga imong gina-apply sa imong self karon? Okay. One quote na medyo dili na ko malimtan, no, is there was this one time nangutan ako sa iyaha kay I think that was 2019 or atong first term niya as congressman. I was medyo fed up with kaning politics and kaning syempre sa social media daghan kaayo mga samok, no, so nangutan ako sa iyaha nga no musulod pa man taani, dili naman ni nato kailangan, but then ang iyang gibalik-balik og ingon sa akuha is para dyan ni sa city, no, kay ganahan niya makita mo progress ang Iligan, which has always been his dream since he was young.
So another thing is, if you know my dad, I think he's a very long-term thinker. Mo na ako ang gina-apply sa akong self o sa akong business. Focusing more on the long term rather than the short term. So I believe no nga sakto gid nang ingon ni Derek kay even I asked him to the same program diri sa Freddy Serie nga, sir, despite sa kadagag basher like sa social media or even sa politics, dagag jud kay mga basher jud kayo. When I asked Mayor Freddy Siao about nganong nipili ka to stay as a politician, ingon jud siya nga tungod lang jud sa people, sa constituents and gusto gid pud siya like ipalambuon og ayo ang atong syudad. So daghan kaayong salamat once again Mayor Freddy Siao for that long-term solution nga imong gipangunahuna dili lang kay sa pagkakaroon but because gahunahuna gyud ka sa the next future nato. So Derek, unsa man ka like sa inyong pamilya, mama's boy ba ka or papa's boy? I would have to say half kay in terms of murag akong personal na mga problems or anything, I would usually go to my mom. Pero in terms of business, in terms of my career, and in terms of money, sa akong papagadon. So, I'm both. So lastly, sir, no, I believe nga busy kay ka. Sir, I know nga si Mayor mo tan-aw pod ani nga programa or episode karon buntaga. Sir, unsa man imong ma-message para kang Mayor Freddy Siao sa ibang papa? Murag di man kailangan kay adlawon mi kakita. Siguro, keep up the good work. I'm very proud of you as a son, and I love you. I love you, sir. So there you have it, guys. Ato na dunggan gikan mismo sa anak ni Mayor Freddy Siao nga si Derek Siao nga unsa kalabing si Mayor at the same time unsa mga panghuna-huna niya at the same time ni Mayor Freddy Siao. Daghan salamat, Sir Derek, no? Derek, sa imong time mo gihatag ka na mo, although busy kay ka but still tagaan gyud nimo og oras. Shout out di ay sa manghod ni Jenny Miranda. Happy birthday. Happy birthday. Wala bang pakain dyan. Char lang. So there you have it, guys. Dagang salamat. Hantod sa sunod, kita-kita tapuhon diri lang sa Freddy Serie. Daghang salamat, Queen Jury, ug karon nato istoryahan ang mga pinakabag-o nga mga programa ug serbisyo nga hatod kanato sa ato ang lokal nga kagamhanan. Ato sa hisgutan ug klaruhon ang mga nag-unang hisgutanan sa ato ang syudad. Let's have the talakayan with Tres and Roxy. Good morning mga Iliganon, ania na punta sa programa kung diin atong paghisgutan ang mga relevant issues sa atong dakbayan. Welcome to Talakayan with Tres and Roxy. Yes, good morning Ma'am Rox. Good morning, Tres. I think we have a lot of mga maayo nga balita sa ato ang mga sa Iliganon karong buntaga, and why don't we start right away? Yes, indeed. Bago lang nahuman, Tres, no, ang Mindanao Island-wide Cooperative Forum. Gitambungan kini sa about 300 ka mga cooperative officers na ay mga officials sa local government units from different municipalities and cities din sa Mindanao. And we are happy kay unang higayunin nila and diri sa Iligan ang ilahang napili nga mao imo host. So ibig sabihin o pasabot na yan nga dako kaayo sila og kanang kakampante ba nga kaya nato mo host and kampante sila sa seguridad sa syudad. Of course, kanisa nagpasabot ni ini nga dako kaayo ning kalambuan para sa mga kooperatiba kay sa kani nga forum ang ilahang tinguha ni ini nga ma-institutionalize ang appointment sa mga cooperative officers. Kay right now, gidesignate man lang gud ang mga co-op officers sa mga municipalities. So wala gyud insakto nga appointment ba sa ilaha, and also gusto nila nga murag mahimo bang department ang Cooperative Development Authority ug doon na nag-insakto nga ma-detail nga mga CDA personnel. Kaya for example, din sa Iligan ug sa Lanao del Norte lang, usa lang kabuok CDA personnel. So imagine unsa kadako ang iyahang area ba.
Unya, importante ra bagid kaayo ni mga CDA personnel kay kani man sila ang supervise, kay sila ang magpahibalo kung unsay mga policies, sila ang mag-in charge sa registration, regulation, and even supervision, pag-supervise sa mga kooperatiba ang makakomply sila sa co-op code of policy formulation, maka-assist sila ana, and of course mga technical support. So right now usa lang gyud, and mao na ang ilahang gitinguha sa 2 days nga forum nga gipahigayon dinhi sa Iligan. Wow! First of all, congratulations to Iligan City, no? It has been Indeed. like a lot, daghan kaayo og mga summit nga gipahigayon sa atong syudad. We've been chosen over and over again, and that is something to be really proud of. And I think that shows our confidence ba nga murag mechanism, confidence building mechanism when it comes to the safety, when it comes to the security of the city, and all the more our capabilities as Iliganon or as a city nga dako giday kaayo tag potential. Now going back to the cooperative summit nga forum, I think this is really a good step sa ato ang syudad because by hosting it, I think the mayor has actually seen ang importansya sa mga kooperatiba sa ato ang dakbayan. So with that being said, nindot ni siya kay I think by institutionalizing these cooperatives, it also will make it nga lig-unon ang mga regulasyon, ang pagpalig-on pod sa financial capability sa isa ka cooperative, because I've heard nga pag ang kooperatiba naamang galisod nga cooperative, and by centralizing ang leadership siguro or ang mga katong sama na iyon sa mag-supervise, sa mag-manage, I think that will definitely help a lot. So with the summit itself, the exchange of best practices from those nga mga cooperative nga namayagpag yun sa ilahang nga co-op, which we could always name a few, I think daghan kaayog makuha ang katong dagmating nga mga cooperatives. Ilang maawat. Yes. And let me just say, Tres, mismong si Mayor niingon gid siya unsa ka importante ning mga kooperatiba, especially sa katong mga kanilang ang silgan nga panginabuhi, no. Dako gihapon kaayo ning kontribusyon sa ekonomiya sa syudad, and of course sa mismong mga miyembro kay dugang kini nga kita kanila. Kasagaran ra ba sa atong nahibal-an din higid manghulam sa mga kooperatiba na mga cooperatives ngayon na tungod kay gamay man lang ang interes, no. So dako kaayo gid ni siya nga tabag kaning masuportaan ning mga klase sa kooperatiba. Yes, and dako kaayo tong pagsalig sa mga cooperative, just like atong sistema karon sa when it comes to the transportation. Kailangan na gyud nga membro sa isa ka kooperatiba ang ato ang mga transport group, because kay part man pud na sa usa ka progresibo nga dakbayan nga atong gina-aim gyud as far as Mayor Frederick Siao's leadership is concerned. Ang gusto gyud niya aduna gyud kitay isa ka syudad nga adunay tinud-anay nga kalambuan or pag-asenso sa katilingban. Ug dili lang ng cooperative summit ang pahigayon diri sa Iligan, no. Nagpahigayon sab kita sa Mindanao Power Summit In the same week. Yes, in the same week. Actually, only days apart yun ni siya. So, medyo kita sa CIO, nagkapuliki sa taong cover, no? Nalipay ta kay kanisad nga sama sa atong cooperative summit na hisgutan dinhi ang mga best practices, unsay mga plano up to 2040, kinahanglan man gud nga stable, natay reliable ug cheap nga energy source ba, supply ba, especially kay nagkadaghan ang populasyon, nagkadaghan sad ang mga industriya nga nagkinahanglan pareha sa ato adiri sa syudad, nga daghan kayo nagkadaghan ang mga negosyo nga nag-abli dinhi, dunay mga malls na karon, di ba? Yes. KCC and SM mag-require ginagdako kaayo nga supply sa kuryente, and nay mga industriya dinhi sa ato mga planta nga ga-expand sa ilahang operations. So kana palang daan kay balog kita nga nagkinahanglan dako kay nga supply sa enerhiya ang ato ang kinahanglanon. So nagbag-o lang nagatubang kitang mga hagit sa supply sa enerhiya tungod sa pagkunhod sa tubig, no, sa source sa diri sa Lanao. Kay kibalo man kita nga hydro magining generate diri sa NPC, and kana nakaapekto sa supply sa ato ang tubig. So kana usas mga gitan-aw ang mga hagit ug unsay mga alternatibo nga pwede natong himuon to have a reliable and cheap source of energy for the next 40 years or so. Ako, Roxy, I am very happy with the Power Summit because if you know Iliganon, ang ato amanggong syudad karon run by our very own mayor is very attached towards gitawag na to IDG, Iligan Development Goals, and I'm very happy with the Power Summit because this is already
Mura bitaw tag ni answer po ta ba sa international nga problema sa energy. This is also responding to, if I'm not mistaken, that's UN SDG number 7, ang katong reliable and cheap nga energy source. So with that being said, kinahanglan gyud nga ang syudad sa Iligan layo palang daan mo adapt ta ba sa sustainable source of energy, because if we keep going where we are, maulay gyud ta. And with that, dili man gud ta mahimong usa ka say we will never be able to solve hunger, we will never be able to solve the pollution, we will never be able to solve a lot of many problems if dili ta mo paingon sa sustainable form of energy. Why? Because dili ta maka-solve sa climate change, kay mudungag ta kay if coal generated gihapon ang atuang power source, then that would leave carbon footprint. So nasa murag ripple effect towards kanang different pod nga mga problema sa ato ang sa kalibutan gyud siguro. So I think Iligan should be very proud of again hosting this summit. Nagpakita gyud sa ato ang dedikasyon, sa ato ang gusto nga mo-adapt ang city towards a sustainable source or a sustainable form of energy. Talking about sustainable nga mga energy, no, usas mga naisgutan dito sa summit ang paggamit of renewable energy. Right now, since 2023, that's last year, murag na nata sa 22% gross nga renewable energy sa entire country mo na ang ato ang gamit, and we are aiming for 50% by 2040. So mao na ang ilaw, and before that siguro mga 2030 about 30%. So hopefully ma-achieve na nato, no. Ako, I am for renewable energy also, like you've said earlier, kani siya mas kuan magud siya mas inexhaustible, meaning dili siya dali nga mahurot. Yes. No, example, kaning wind energy or kanisang hydro, of course, for as long as naalang dinha, nilang na mahubas ng tubig nato dinha. And of course, solar, pinakanindot, because we are a tropical country, most of the time, sa entire year, init yun kaayo, so di kita mahutdan og kuryente kung if we only tap this kind of energy. Compared to fossil fuel, nga of course, this is finite, eventually will be depleted, and mas kuan gid siya, katong imong giingon nga, it will leave carbon footprint, na gid siya effect, no, sa ato ang kinaiyahan. So, mas preferred gid ang renewable energy. So, kana usas mga nahisgutan, and I think, mas nindot man gud ang renewable energy because this is cheap. As far as I know, murag naay mga plano nga luagan ang polisiya sa pag-limita diha sa ownership, no, sa renewable energy, foreign ownership. Murag na nga na ang nga plano kay para dunay mga musulod nga mga investor mag-invest aning renewable energy dinhi. And it's a good sign, or it's a good move, because kung naatay mga renewable energy lang nga source dinhi sa Pilipinas nga reliable, it would also entice, it would also kanang attract investors ba, because kaning barato nga energy usabay gid sa ilahang hunahuna kanang cheaper ang ilahang production, because ang ilahang energy kana man gud kasagaran dako kay tagbayran ang mga industriya, dako kay na sila bayran sa ilahang kuryente. Dako kay bayron nun sa balay. How much more sa mga industriya o sa mga establishmento. But if we have cheaper nga alternative, and then of course it would attract investors din sa not only in Iligan City but for the entire country if we have that kind of energy. That's very true, Ms. Roxy. No? Nahisgutan naman siguro most of the important aspects of that summit and how important sustainable or reliable energy is. But I think naabutay good news mo abutay sa ato ang syudad. I'm not gonna preempt it. I'm not gonna say nga kuan, but there has been a plan, or there has been a few insights nga akong nadunggan gikan pod sa ato ang mga like sa CAD office from Sir Darwin nga adunay nangita og certain hectareage of land, because that will be used as a solar farm. Yes, I heard of that too. I think that's very exciting, and I think that's a very good step for Iligan City, wherein naamantay hydro, no, which is also a very good form of sustainable energy. But because of the climate change, ang atuang Lake Lanao, which is usually, if I'm not mistaken, 700 meters, but not 700 meters above sea level, pag ubos man gud na sa 698, dili na siya mag-power shutdown yun ang NPC. So, tungod po sa kainit karon, that is why we are trying to find alternative source, which is sama sa giingon nga daghan yun kayang init sa ato ang panahon. So, I mean, solar would really be good sa ato ang syudad. So, and a solar farm, I would say nga kung naay solar farm, it would be
added to what? Like an industry tourism ba, no? Kinsa may dili ganahan makita og solar panels everywhere. I mean, just a long stretch of pila ka kilometro nga Solar panels. Solar panel. I think that would be a form of tourism as well. Yes, and talking about tourism, it would also generate green jobs, more green jobs. Yes. Actually, kaning mga renewable energy, mas daghan yun siya ma-generate ng green jobs. If I'm not mistaken, about 300,000, more than 300,000 ang na-generate ng green jobs no, not Iligan, but for the Philippines, for the entire country alone, aning a year, I think, if ko masay, or was it last year? But imagine, unsa kadako na siya. And for Iligan, if ma-materialize lang ni siyang, or ma-realize lang ni siyang solar farm, imagine pila na pod ka jobs ang ma-generate ana for Iligan City especially. Kay naa may policy ta dinhi sa Iligan City nga kung dunay mga industriya o mga negosyo nga mag-abli dinhi, priority gyud nga patrabahoon ang mga taga Iligan. Dili lang kana, Tres, ang nahitabo for this week, bag-o lang sad nag-open house ta sa World Class Market. So, tell me about it. You were there? Yes. Tell me about it. What I saw was a few days before that, nag-ulan. A day, I think it was a day before that, before the open house, nag-ulan, and na-videohan gid ang pag-leak. Murag, I thought shower ganito. Siya masig built-in nga shower para sa mga vendors siguro dito. And it was, dili siya ingon patak-patak lang yun. Kusog kaayo to the point nga nibanaw gid ang salog. But unsay inyohang nabtan dito, the last time nga I was there was last year. So nabay kausaban, and maybe makatubag ka, doon ay mga spekulasyon, doon ay mga reklamo, doon ay mga batikos na nga nakita, and yun sa may inyong nakita dito sa sulod. Yes, so talking about the public viewing, no, daghan kaayo gid ang batikos. I was an instant celebrity at that day, being bashed personally, rather than rather than kung unsa ang gistoryahan gid or tumong. But that aside, the last time we were there was a year ago, and then we did the public viewing just a few days back. I mean, a week ago, and naadjud siya deterioration. Okay. I mean, you could see the wear and tear even if wala pa gyud siya gigamit. So, we would not blame that to anything, but because na-halt man gyud ang construction. But the point is, we did the public viewing for transparency and accountability. As you may know, Iligan, naay resulta or naay gi-award sa SIAC ba na ang pagbasa? Gi-award sa SIAC ang katong dispute with the LGU and BM Construction to BM Construction. And the reason why we did the public viewing, just so we could stop all the speculation about how world-class this market is. We want to put an end kung unsa gyud ang kahimtang sa ato ang merkado. We brought in vendors nga mga sa meat section, gipakita sila kung asa sila mo plastar, and they don't even understand giunsa siya pag-design because kung sa meat section isa katong naa pag yung tuig babae nga guys, isa daw kadangaw. Kung ilahang tigbaso ng ilang karne, maapilag tigbas katong simento nga gababag dito. Inana sa kagamay. And katong mutulo pag yun is causing some kanang nakubaan ko ana ba because I don't understand Iliganon nganong kung ikaw maskin pag unsay imuhang political affiliation, you should not be happy with this merkado. Imagine na ay galik sa second floor or sa ceiling sa first floor and sa second floor, and you want us to push through accepting this merkado? Nganong dawaton man nato ang ingon anak nga klase nga pagpanarbaho, and I don't understand why you keep fighting for it when we are only about the safety of the building itself. Kana palang leak daan dapat giuli na. Ang others nga mga sayop ang mga different ang brands nga gipangbutang different sa kontrata. I mean, dili mahuman isaysay na to ang pila gyud ka 45 ba to ka mga concerns or issues. But Iliganon, ikaw, musa ka kag merkado, galiki-liki ang salong? Na ay makita nimo tubig nga mag-spill, na ay leakage? What would that say sa safety sa building? And I just don't get it. And it's very frustrating. Daghan kaayo ang magsigig ingon nga nindot ang merkado, naala giliki. Giimbento ang liki? Wala biya pud siguro. So that's why it frustrates me a little bit. But it's funny sometimes how hard-headed we are just because of our political affiliation. It's just very disappointing why people fight for something na obviously is wrong. But I'm glad nga si Mayor would like to take this to the higher court
Kay para makita gyud o madesisyonan gyud because para sa iyaha personally sa iyaha dili gyud kuno madawat sa iyang konsensya nga iyaha lang tagaan og ayom-ayom ang iliganon because iliganos deserve better. That is very true. And para po masabtan sa tanan, ang SIAC is an arbitration ba? So it's not dili ingon nga kana bitaw gikaminusan kay natay nabasa sa social media dili ingon ana. But the purpose of an arbitration is to basically settle dispute. That is why dili sa maingon og verdict but ang gitawagan na is gi-award to BM Construction in favor of BM Construction ang dispute. Now, fast man good ang arbitration. And that is the reason why it's a long process kay pwede pa dadun sa korte na yon. And we bring that and not preempting what the local government unit will be doing as it steps moving forward, but sama sa giingon sa ato ang legal counsel diri sa ato ang dakbayan si Attorney Bert Padilla nga this is under study. We are going to study and we are going to proceed with caution kung unsa gyud ang dapat para po dili ra pod gansi ang mga iliganon. So I think that's it for today, Tres. I hope natakol nato ang tanan, but if you want murag daghan pa kayo siguro mong mga pangutana, feel free to call Tres Paradela, open 24 hours. Or you can visit the City Information Office kung gusto ninyo nga medyo malamdagan ani nga issue. Kay sigurado man bukas pin niya ang opisina tungod kay sa ngalan sa transparensiya ug wala man kitay gitagawan. That's it. I think wala na kitay oras. Daghang salamat sa pag-uban kanato iliganon and we will see you again sa sunod nga episode sa Talakayan with Tres and Roxy. Kalambuan sa turismo, gender and development o paghatag og mga bagong skills sa mga batan-on nga magamit nila sa ilang panginabuhian. Kini ang report ni Ronnie Invales. Gipangusgan sa lokal nga kagamhanan nga maila ang Iligan isip waterfalls capital of the Philippines. Plano sa City Tourism Office nga mahimoan og viewing deck ang Maria Cristina Falls aron makagtag gyapon ini ang mga turista human naguba ang agyanan niini tungod sa landslide kaniadto. Nagdala mi og kanang surveyor para makuha niya ang coordinates. Then once we get the coordinates, hopefully anytime soon, sige gid mig follow up. And I think this week na gid namo makuha ang coordinates. Dayon, once we get that, we will write to PISAM, which is the owner of NPC, for the donation of the lot. Hopefully, they will agree and we will start the construction. Gihimos ang bagong ticketing booth aron pakusgan ang koleksyon sa Tinago Falls. Plano sa mga i-develop ang Mimbalot Falls sa giya sa Department of Environment and Natural Resources. Suportado sa Tourism Office ang pagpalambo sa mga cold spring pools sa Timuga. Kini nga mga falls ug pools anaa sa Budema kung buroon ditukalan Maria Cristina Tourism Triangle Development Zone. Doon na sa mga bagong convention center. Busa gitinguha nga mahimong mais kung meetings, incentives, conferences and exhibition city ang Iligan. That's when we really make a strong governance, strong and good governance kung ma-involve gid ang private sector. So that's what we're doing with stakeholders. Buksan sa punya ang usa ka ancestral property isip museum sa syudad. Apil nga gipromotar ang mga pagkaon sama sa lechon ug halang-halang. Gitrain ang mga tour guide pagdawat og bisita sa Sikyop Underground River, limonsudan sa Barangay Rugumon ug Mount Agad-Agad. Gitrain sab isip tour guide ang mga kutsero sa Tartanilla. Gisuportahan sa Tourism Office ang Iligan City Tourism Council ug Travel Association sa syudad. Karong tuiga mo apil sa Philippine Travel Mart Travel Expo ang Iligan pinaagi sa City Tourism Office aron mas maila ang Iligan nga travel destination ug sa Asenso Iligan Investment Roadshow sa Manila karong Hulyo. Ako ang inyong kauban sa pag-Asenso, Ronnie Inderes. That was Roxana Arevalo and Ronnie Inderes nga naghatag sa inyo og update kung asa na ta sa atong Iligan Development Goals. Mga Iliganon, ubanay ko ninyo karon og atong ila-ilahon ang usa ka poet, author, educator ug journalist nga nagsulat sa poem kung asa ilado kini sa atong syudad ang legend of the Maria Cristina Falls nga si Dr. Christine Gudenes Ortega. Tara, Iligan! Gasugod sa elementarya ang hilig ni Doc Ortega sa pagsulat hangtod sa pag-major niya og literatura sa Siliman didto sa Dumaguete. Didto naila niya si Edith ug Edelberto Tiempo
nga mi-impluwensya sa iyang panlantaw sa literature. Sa pag-abot ni Doc Ortega sa Iligan, nakita niya ang kakulangon sa iyang nahibaw-an sa kultura o literatura sa Mindanao. Diri nahibaluan niya ang istorya sa mga Maranao, ang sugilanon sa Agamaniyog ug ang epiko sa Darangon. Nahigugma si Doc Ortega sa mga sugilanon sa mga Mindanaon ug nahimo niyang personal nga misyon ang pagpasa sa sugilanon ug iyang nahibaluan sa natad sa pagsulat ug literature. Nahimong plataporma niini ang Iligan National Writers Workshop. Well, we felt that there was a need to train young people, and we felt also that the making of literature in our own languages have been neglected. So we said if we ever establish the Iligan workshop, we should be welcoming of writers who would write or who wrote in our local languages. I believe that any student who learns about our local lore will really be proud of his roots, his heritage, and because of that, he will also be confident, show confidence in society. Ug mao kato ang usa sa atong ikapasigarbo sa Iligan nga si Dr. Christine Godanes Ortega. Dakong pasalamat namong mga Iliganon sa mga literature diin maila ang atong gigikanan. Kini si Dayan Joy Arat Entera para sa Garbo Iligan. Tara, Iligan! That was Garbo Iligan with our very madasigonos Dayan Joy Arat Intera. Ug mga Iliganon, una pa lang ang National Flag Day kani atong May 28 sa mga activities para sa 74th adlaw sa Iligan. Magsunod ni Ana karong June 12 ang Philippine Independence Day. And of course, dili nato kalimtan ang June 16 which is ang birthday sa Iligan, ang atong Iligan Charter Day. Kini nga mga adlaw walay klase, walay trabaho ug giawhaw namo ang tanan nga makiselebrar sa adlaw natawhan sa atong bayan. Ato asab hatagan og suporta ang ato ang City Administrator's Office ug ang atong IIIPC para sa ilahang pagabuhaton nga Mindanao Development Authority, European Chamber, DTI ug Iligan Roadshow alang sa ilang pagpangita ug pagpangimbitar og mga investor sa Iligan alang sa tabang sa mga Iliganon nga nangita sa trabaho ug tabang sa ekonomiya sa atong dakbayan. Yes, Jessie! Bago lang sab na human atong miaging semana ang First Mindanao-wide Cooperative Forum o Mindanao Power Summit. Proud kita na ang Iligan ang napili isip host ni aning talagsaon og dagko nga event. Ug sa dihang wala na kitay oras, hinaot na lingaw kamo og nakakuha sa saktong impormasyon dinhi sa atong programa. But before we are leaving, I'd like to say hi to Sir Wilson and thank you for allowing us to use Delamar Swimming Pools as our venue para sa shoot sa Tara, Iligan. Ako, si Tres Paradela, ang inyong City Information Officer. And of course, a big shout out and congratulations to Meg Brian U. Lopez sa pag-achieve o pag-earn sa recently concluded niya NM RAA 3 golds Habibi. Congratulations! Kini si Queen Jury Lazarte. And of course, sa dili pa kita mo tapos sa ato usab i-congratulate ang ato mga bag-ong professional licensed teachers dinhi sa Iligan. So deserve yun ninyo and of course, nagbunga ra gyud ang inyong kahago. Kami sa LGU Iligan kauban ng City Information Office are so proud of you guys. Kini si Jessie Chris Kirabato. Ako lang sa pasalamatan si Vice Mayor Dodong Alimbanya o ang kinatibukan sa sagunang panusod sa pagpagagamit sa AMUA sa ilahang lugar para sa talakayan. Ug ako si Roxana Revalo. Thank you for watching. Thank you. We'll see you to the words the next episode. Bye! Bye!